Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang bagay na marahil ay ginagawa mo na sa buong buhay mo, marahil araw-araw, ay maaaring tahimik na nagdudulot ng pinsala sa ngayon? Kumusta? Ako si Dr. Jose Reyes. Bilang isang manggagamot na ginugol ang aking karera sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care, nagkaroon ako ng pribilehiyong makausap ang libu-libong kalalakihan tulad ninyo. Nagkakaroon kami ng tunay at tapat na pag-uusap tungkol sa kalusugan. At ngayon kailangan nating pag-usapan ang isa sa mga pinakapersonal na paksa, ang masturbasyon, lalo na kung paano ito nauugnay sa iyong kalusugan pagkatapos ng edad 60. Sa buong buhay mo, malamang na nakarinig ka na ng iba't ibang opinyon. Ito ay natural, ito ay malusog, ito ay walang dapat ipag-alala. Ngunit narito ang isang katanungang sulit itanong, ganoon pa rin ba ang buong katotohanan kapag ikaw ay nasa 60s, 70s o higit pa? Nagbago na ang iyong katawan at natural lamang na magtaka kung ang panghabambuhay na ugali na ito ay maaaring magdulot na ngayon ng mga panganib na hindi mo pa isinasaalang-alang. Sa ating pagsasama ngayon, tatalakayin natin ang tunay na siyensya kung paano ka maaaring maapektuhan ng araw-araw na masturbasyon sa yugtong ito ng buhay, mula sa iyong daloy ng dugo at lakas ng paninigas hanggang sa pagiging sensitibo ng iyong mga nerbiyos at maging sa kalusugan ng iyong prostate. Ibabahagi ko kung ano ang nakakatulong, kung ano ang maaaring makasama, at kung ano ang maaari mong gawin ngayon upang maprotektahan ang iyong kalusugan sa pangmatagalan. Sa bandang huli, ituturo ko rin ang isang kritikal na babala, isang banayad na pagbabago na karaniwang hindi pinapansin ng karamihan sa mga lalaki na maaaring magpahiwatig na mayroon ng pangmatagalang pinsala na nangyayari. Pagkatapos ng ating usapan ngayon, hindi mo na ito palalampasin. Magsimula tayo sa pinakapundasyon ng sexual na paggana, ang daloy ng dugo. Alam ninyo, ang isang matibay na paninigas ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng gana. Ito ay tungkol sa malusog na sirkulasyon. At habang tayo ay tumatanda, ang mga malalaking ugat na nagdadala ng dugo kung saan ito kailangan ay hindi na gumagana ng kasing husay tulad ng dati. Dito nagbabago ang kwento at kung bakit ang isang pang-araw-araw na ugali ay maaaring nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa iyong inaakala. 1. Kalusugan ng mga ugat, vascular health. Ang daloy ng dugo ang pinakamahalaga. Kapag ang isang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 60s o 70s ay umuupo sa aking opisina at sinasabing ang kanyang paninigas ay hindi na tulad ng dati, ang unang bagay na aking sinisiyasat ay hindi ang kanyang mga antas ng testosterone, ito ay ang kanyang sirkulasyon. Bakit? Dahil sa huli ang paninigas ay isang kaganapang may kinalaman sa mga ugat, vascular event. Kung ang dugo ay hindi makakarating doon at kasing halaga, manatili doon, wala nang ibang mahalaga. Habang tayo ay tumatanda, natural na kumipot ang mga arterya na nagbibigay supply sa ari ng lalaki. Ang mga taon ng pag-iipon ng kolesterol, isang hindi gaanong aktibong pamumuhay
at isang natural na pagkawala ng pagkaelastiko sa ating mga daluyan ng dugo ay lahat ay may papel dito. Ngunit kapag idinagdag mo ang araw-araw na masturbasyon sa ekwasyong iyon, lalo na sa parehong diin o dalas na kaya ng iyong mas batang katawan, maaaring itinutulak mo ang mga maselang daluyan na iyon ng higit sa kanilang mga limitasyon. Nakakita na ako ng mga lalaking hindi sinasadyang nagdulot ng maliliit na pinsala micro-injuries sa tissue ng kanilang ari dahil sa mga taon ng agresibo at araw-araw na pagpapasigla. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na punit na ito ay maaaring humantong sa peklat scar tissue na maaaring magpatigas sa mismong tissue na kailangang maging nababaluktot para sa isang paninigas. Sa ilang mga kaso, ito ay maaaring maging isang maagang senyales ng Peyronie's disease. Ang paninigas na ito ay nagpapahirap sa pagkuha ng paninigas at mas lalong nagpapahirap na mapanatili ito. Ito ay hindi lamang nakakadismaya. Maaari itong maging nakakadurog ng puso, lalo na kapag hindi mo napagtanto kung ano ang sanhi nito. Mayroon pang isang karaniwang issue na tinatawag na venous leakage. Nangyayari ito kapag ang mga ugat ay hindi na epektibong nakukulong ang dugo na nagiging sanhi ng mabilis na paghupa ng paninigas. Bagamat ito ay napakakaraniwan sa mga matatandang lalaki, hindi ito nangangahulugang hindi maiiwasan. Ang katotohanan ay ang labis na masturbasyon ay maaaring tahimik na mag-ambag sa problemang ito sa pamamagitan ng paglalagay ng patuloy na pilay sa isang sistema na nasa ilalim na ng mas maraming presyon kaysa dati. Hayaan ninyong linawin ko, hindi ko sinasabing masama ang masturbasyon. Malayo roon, ngunit nagbabago ang iyong katawan at ang iyong mga gawi ay kailangang magbago kasama nito. Isipin mo, ito na parang isang klasikong sasakyan. Hindi mo naman araw-araw na ire-redline ang makina at aasahan na tatakbo ito magpakailanman. Ang parehong lohika ay angkop dito. Ngayon, narito ang isang bahagi na madalas ikinagugulat ng aking mga pasyente. Kahit na may perpektong daloy ng dugo, ang iyong mga nerbiyos ay may malaking papel sa kasiyahan at pagganap. Ang paraan ng iyong araw-araw na pagpapasigla sa sarili ay maaaring dahan-dahang nagpapapurol sa mahalagang koneksyon na iyon. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 2. Pagiging sensitibo ng mga nerbiyos. Nerve sensitivity. Maaaring pinapurol mo ang iyong sarili. Isa sa mga pinaka napapabayaang issue na nakikita ko sa mga matatandang lalaki ay hindi lamang pisikal. Ito ay pandama. Sila ay darating sa aking opisina at sasabihin, "Dok, tumitigas pa naman minsan, pero parang hindi na pareho ang pakiramdam." Naiintindihan ko talaga. Ang kanilang inilalarawan ay isang unti-unting pagkawala ng pakiramdam, isang tahimik na pagkakadiskonekta sa pagitan ng utak at ng katawan. At mas madalas kaysa sa hindi, ang araw-araw na masturbasyon ay may mas malaking papel kaysa sa kanilang inaakala. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa praktikal na paraan. Ang dulo ng ari ng lalaki ay puno ng mga sensitibong dulo ng nerbiyos na idinisenyo upang tumugon sa iba-iba at banayad na haplos. Ngunit kapag ang isang lalaki ay nagmamasturbate sa eksaktong parehong paraan
araw-araw, parehong hawak, parehong bilis, parehong diin, sinasanay niya ang kanyang katawan na tumugon lamang sa matindi at partikular na pagpapasiglang iyon. Sa paglipas ng panahon, umaangkop ang mga nerbiyos. Sila ay nagiging hindi na gaanong sensitibo sa ibang mga anyo ng haplos. Tinatawag ko itong pleasure conditioning o pagkondisyon sa kasiyahan. Kapag nangyari ang pakikipagtalik sa isang kapareha, maaaring hindi na ito kasing tindi. Para sa ilan, maaaring mas matagal bago marating ang sukdulan o maaaring hindi na ito mangyari. Ang dating natural at lubos na kasiyasya ay maaaring maging mekanikal at walang koneksyon. Ang epektong ito ay lalong lumalakas kung gumagamit ka ng napakahigpit na hawak o umaasa sa mabilis at paulit-ulit na paggalaw. Ang mga nerbiyos ay hindi permanenteng nasisira, ngunit sila ay labis na napapasigla at ang patuloy na labis na pagpapasigla ay humahantong sa desensitisasyon o pagkapurol. Ang nagpapahirap pa rito ay ang emosyonal na epekto nito. Nagsisimulang magtaka ang mga lalaki kung mayroon na ba silang nawala magpakailanman. Nahihiya sila o kinakahiya pa nga ito. Ngunit ito ay hindi tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ang iyong katawan ay may kakayahan pa ring makaramdam ng matinding kasiyahan, ngunit kailangan mong bigyan ito ng pagkakataong mag-reset. Iyon ay maaaring mga hulugan ng pagbagal pagtuklas ng iba't ibang uri ng haplos o kahit na pagkuha ng maikling pahinga mula sa pagpapasigla. Ngayon, ang mga pagbabago sa pakiramdam ay bahagi lamang ng larawan. Ang araw-araw na paglabas ng similya ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong mga nerbiyos. Maaari rin itong makaapekto sa iyong mga hormone. At kapag naapektuhan ang mga antas ng testosterone, lahat mula sa iyong pagnanasa hanggang sa iyong pang-araw-araw na enerhiya ay maaaring magsimulang magbago. Suriin natin iyan. 3. Tugon ng hormonal feedback. Maaaring bumaba ang iyong testosterone. Naaalala ko ang isang pag-uusap sa isang pasyenteng nagngangalang Jorge, isang 72 taong gulang na lumapit sa akin dahil sa palaging pagod. Wala na siyang lakas, malungkot ang kanyang kalooban at halos wala na siyang interes sa sex. Sinabi niya sa akin, "Doc, dati pakiramdam ko buhay na buhay ako. Ngayon, pakiramdam ko ay nabubuhay na lang ako." Nagsagawa kami ng ilang pagsusuri at tama nga ang kanyang testosterone ay mas mababa kaysa noong ilang taon na ang nakalipas. Ang kapansin-pansin sa aming pag-uusap gayunpaman ay ang kanyang pag-amin na halos araw-araw pa rin siyang nagmamasturbate kahit na ang kanyang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Narito ang hindi pinapagtatanto ng karamihan sa mga lalaki. Habang ang isang orgasmo ay nagbibigay ng pansamantala at kasiyasyang ginhawa, ito ay sinusundan ng isang cool down na panahon ng hormonal. Ang iyong katawan ay naglalabas ng prolactin. Ang iyong testosterone ay maaaring pansamantalang bumaba at kailangan ng oras upang makabawi. Para sa isang mas batang lalaki, mabilis ang paggaling na iyon. Ngunit sa iyong 60s or 70s, ang iyong katawan ay hindi na kasing bilis mag-reset. Kapag ang paglabas ng similya ay nangyayari ng napakadalas ng walang sapat na oras ng pagbawi, ang iyong pangunahing antas ng testosterone
ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataong ganap na bumalik. Sa paglipas ng panahon ito, ay maaaring mag-ambag sa pakiramdam na naubos pisikal, mental at emosyonal. Ang testosterone ay hindi lamang para sa sex drive. Ito ay mahalaga para sa lakas ng kalamnan, motibasyon kalooban at maging sa kalinawan ng isip. Kapag ito ay patuloy na mababa, lahat ay parang mali. Ang araw-araw na masturbasyon ay bihirang nag-iisang sanhi ng mababang testosterone, ngunit tiyak na maaari itong maging isang salik na nag-aambag, lalo na kapag isinama sa mga epekto ng edad, stress, mahinang pagtulog o ilang mga gamot. Ito ay isang bagay na nararamdaman ng maraming lalaki, ngunit hindi kailanman na ikokonekta. Ipinapalagay na lang nila, aba, tumatanda na ako. At habang ang pagtanda ay bahagi nito ang pag-unawa sa epekto ng hormonal ng paulit-ulit na paglabas ng similya ay nagbibigay kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong sistema ng mas maraming oras upang magpahinga at makabawi, maaari mong matuklasan na nagsisimula kang makaramdam na mas matalas, mas masigla, at mas balanse. Ngunit ang mga hormone ay isang piraso lamang ng palaisipan. May isa pang bahagi ng iyong katawan na direktang kasangkot sa tuwing ikaw ay naglalabas, at karamihan sa mga lalaki ay hindi na pagtatanto kung gaano ito kahirap magtrabaho hanggang sa magsimulang lumitaw ang mga problema. Pag-usapan natin ang iyong prostate. 4. Pilay sa prostate strain, maaaring labis mo. Itong pinapagod. Kapag iniisip ng karamihan sa mga lalaki ang kanilang sexual na kalusugan, nakatuon sila sa ari. Ngunit madalas nilang nakakalimutan ang maliit ngunit makapangyarihang organ na tahimik na nagtatrabaho sa likod ng bawat tagumpay, ang prostate. Ito ay kasing laki lamang ng isang walnut, ngunit habang ikaw ay tumatanda, ang walnut na iyon ay maaaring magsimulang magdulot ng problema. Kung ikaw ay nagmamasturbate araw-araw, maaaring hindi mo namamalayan na inilalagay mo ang iyong prostate sa ilalim ng mas maraming stress kaysa sa komportable nitong kayang hawakan. Naaalala ko ang isang Ginoo, si Guillermo, na 48 taong gulang. Pumasok siya na nagrereklamo ng madalas na pag-ihi sa gabi at isang patuloy at mapurol na sakit sa pagitan ng kanyang mga binti. Nag-aalala siya na baka ito ay isang bagay na seryoso. Matapos ang isang pagsusuri at isang mahabang pag-uusap, lumabas na halos araw-araw siyang naglalabas ng similya, sa paniniwalang ito ay isang mabuting paraan upang panatilihing aktibo ang kanyang prostate. Ito ay isang karaniwang maling akala. Habang ang paminsan-minsang paglabas ng similya ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng prostate, ang labis na pagpapasigla, lalo na sa mas matandang edad, ay maaaring humantong sa pangangati at pamamaga. Minsan ay maaari nitong palalain ang mga umiiral na kondisyon tulad ng lumalaking prostate na kilala rin bilang benign prostatic hyperplasia, BPH. Ang prostate ay hindi lamang isang pasibong glandula. Ito ay malakas na umuurong sa panahon ng paglabas ng similya. Kung ito ay patuloy na gumagana ng walang sapat na pahinga, maaari itong mamaga, maging malambot o mamaga. Ito ay maaaring humantong sa isang buong host
ng nakakadismayang sintomas, pagkaapurang umihi, mahinang daloy ng ihi, kakulangan sa ginhawa pagkatapos ng sukdulan o kahit isang malalim na sakit sa balakang na umaabot sa ibabang likod. Sa ilang mga kaso, ang mga sintomas na ito ay maaaring gayahin o itago ang mga unang senyales ng prostatitis o kahit na kanser sa prostate, kaya't napakahalaga na huwag itong baliwalain o isantabi bilang bahagi lamang ng pagtanda. Ang layunin ko rito ay hindi para takutin ka. Ito ay para ipaalam sa iyo. Ang iyong prostate ay isang mahalagang bahagi ng iyong pangkalahatang kalusugan at nararapat mong malaman kung paano ito alagaan. Ang masturbasyon ay hindi ang kontrabida, ngunit ang paggawa nito ng walang pag-iisip araw-araw nang hindi nauunawaan kung paano tumutugon ang iyong tumatandang katawan ay maaaring magdulot ng tunay na pinsala. Maaaring mag-isip ka, kaya dapat ba akong ganap na huminto? Nakakasama na lang ba ito sa edad na ito? Suriin natin iyan sa susunod dahil maaaring magulat ka sa sagot. Payam, kaya dapat ka bang huminto sa pagmamasturbate? Sa tuwing pinag-uusapan ko ang mga potensyal na panganib ng araw-araw na masturbasyon para sa mga matatandang lalaki, ang tanong na halos palaging lumalabas ay, kaya Dok, dapat ba akong huminto na lang? Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang tanong na iyon. Sa loob ng mga dekada, sinabihan ang mga lalaki na ang masturbasyon ay normal, malusog at kahit na proteksyon. At sa maraming paraan, ito pa rin ay. Ngunit tulad ng anumang bagay sa buhay, kung ano ang gumana para sa iyo sa edad na 25 ay hindi palaging nagsisilbi sa iyo sa edad na 65. Ang layunin ay hindi ang ganap na paghinto. Ang layunin ay maging mas may kamalayan, mas may intensyon, at mas may respeto sa mga pagbabago sa iyong katawan. Ang masturbasyon ay hindi ang kaaway. Ngunit kapag ito ay naging isang walang isip na ugali, isang bagay na ginagawa mo dahil sa pagkainip, rutina o stress, nagsisimula itong magdala ng mas maraming panganib kaysa sa gantimpala. Ang iyong enerhiya ay hindi na walang hanggan. Ang iyong pagbawi ay mas matagal. Ang iyong mga tissue ay mas maselan. Isipin mo ito na parang ehersisyo. Ginawa sa tamang dami na may mahusay na pamamaraan at tamang pahinga, pinapanatili ka nitong malakas at malusog. Ngunit kung labis kang magsanay, hindi ka lalakas, masisira ka. Para sa karamihan ng mga lalaking higit sa 100 ang pagbabawas sa 2 o 3 beses sa isang linggo ay maaaring gumawa ng isang kapansin-pansing pagkakaiba sa enerhiya, pagiging sensitibo, at maging sa emosyonal na kagalingan. Hindi ito tungkol sa pagkakait. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang napapanatiling balanse. Kung paano mo ito ginagawa ay kasing halaga ng kung gaano kadalas. Kung gumagamit ka ng isang mahigpit at agresibong hawak o nagmamadali sa karanasan, bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na magdahan-dahan. Galugarin ang mas banayad at mas iba-ibang pagpapasigla. Tumuon sa kalidad ng karanasan, hindi sa dalas. Ang isang pagbabagong iyon lamang ay makakatulong na i-rewire ang koneksyon ng utak-katawan na maaaring sa tingin mo ay nawala na. At kung may mas malalim na dahilan kung bakit mo hinahanap ang ginhawang iyon, araw-araw kalungkutan, stress,
pagkabalisa, huwag itong balewalain. Nararapat mong tugunan ang mga damdaming iyon ng may habag, hindi kahihiyan. Ang iyong kalusugan ay higit pa sa pisikal. Kahit na naayusin mo ang iyong mga gawi, mayroong isang senyales na maaaring ipadala ng iyong katawan na hindi mo dapat kailanman balewalain. Ito ay isang babala na maaaring may mas seryosong nangyayari na, at karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang ito nakikilala. 6. Ang isang babala na hindi mo maaaring balewalain. Mayroong isang pattern na paulit-ulit kong nakikita sa aking pagsasanay, mga lalaking naghihintay ng masyadong matagal. Napapansin nila ang isang maliit na pagbabago, isang bagay na parang medyo kakaiba, ngunit isinasantabi nila ito. Iniisip nila, siguro dahil lang ito sa edad ko, o malamang aayos din ito. Ngunit may isang senyales, isang pisikal na pagbabago na hinihimok ko sa bawat lalaki na seryosohin, isang kapansin-pansing pagbabago sa hugis-tigas o kurbada ng iyong ari. Nagkaroon ako ng pasyenteng nagngangalang Larry na 71 aktibo at nasa medyo mabuting kalusugan. Sa paglipas ng panahon, napansin niya na ang kanyang mga paninigas ay nagsisimulang bahagyang lumiko sa isang tabi, isang bagay na hindi pa niya naranasan dati. Sa simula, wala siyang sinabi. Pagkatapos nagsimula siyang makaramdam ng isang mapurol na sakit sa tuwing siya'y nasisigla. Nang sa wakas, ay ipinaalam niya ito sa akin, natagpuan namin ang mga unang yugto ng Peyronie's disease, isang kondisyon na sanhi ng pag-iipon ng peklat. Sa kanyang kaso, napagpasyahan namin na ang mga taon ng madalas at malakas na masturbasyon ay malamang na nag-ambag sa unti-unting pagbabago. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para bigyan ka ng kapangyarihan. Maaaring sinusubukan nang sabihin sa iyo ng iyong katawan ang isang bagay. Kung napansin mo ang anumang bagong kurbada, kakulangan sa ginhawa o sakit sa panahon ng paninigas, isang pagbabago sa kapal o haba o mga lugar ng pamamanhid, mangyaring huwag itong balewalain. Ang mga ito ay hindi lamang normal na bahagi ng pagtanda. Ang mga ito ay mga pulang bandila na maaaring may mas malalim na nangyayari. Ang maagang interbensyon ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Kung mas maaga tayong kumilos, mas maraming pag-andar ang mapapanatili natin, at sa maraming kaso, kahit na maibabalik pa. Ang mga senyales na ito ay hindi lamang tumutukoy sa Peyronie's. Maaari rin silang magpahiwatig ng mga pinagbabatayang issue sa mga ugat, pinsala sa nerbiyos o talamak na pamamaga ng balakang. Isipin ang iyong ari bilang isang ilaw sa dashboard ng iyong sasakyan. Madalas itong magpapakita sa iyo ng isang sintomas bago pa man magsimulang seryosong bumaba ang makina, ang iyong pangkalahatang kalusugan. Pakinggan mo ito. Mayroon kang karapatang makaramdam ng mabuti, gumana ng maayos, at mapanatili ang iyong pakiramdam ng pagpapalagayang loob, anuman ang iyong edad. Kaya ano ang gagawin mo sa lahat ng impormasyong ito? Pagsamasamahin natin ang lahat. Huling mensahe at isang mahalagang aral sa buhay mula sa doktor. Kung nakarating ka sa puntong ito, nais kong taos-pusong magpasalamat sa iyo. Hindi lamang sa pakikinig, kundi sa pagiging handa na magkaroon
ng isang pag-uusap na iniiwasan ng maraming lalaki sa kanilang buong buhay. May sinasabi itong mahalaga tungkol sa iyo. Sinasabi nito sa akin na nagmamalasakit ka sa iyong kalusugan, sa kalidad ng iyong buhay, at sa iyong kinabukasan. Huminga muna tayo ng malalim at balikan ang ating napag-usapan. Pinag-usapan natin ang daloy ng dugo at kung paano maaaring maapektuhan ng patuloy na pilay ang mismong mga ugat na inaasahan ng iyong paninigas. Tinalakay natin kung paano maaaring mapurol ng paulit-ulit na pagpapasigla ang pagiging sensitibo ng nerbiyos na nagiiwan sa iyo ng pakiramdam na mas bigo kaysa sa nasisiyahan. Ikinonekta natin ang mga tuldok sa pagitan ng madalas na paglabas ng semilya at pagbaba ng hormonal na maaaring umubos ng iyong enerhiya at motibasyon. Nagpatuloy tayo sa prostate, isang organ na maaaring labis na mapagod at mairita sa pagtanda. At sinagot natin ang mahalagang tanong na iyon, hindi sa pamamagitan ng pagsasabing huminto, kundi sa pamamagitan ng paghikayat sa balanse, kamalayan at paggalang sa iyong katawan. Sa wakas, binigyang diin natin ang isang kritikal na babala, isang pisikal na pagbabago na hindi mo maaaring balewalain. Pagkatapos ng mahigit 3 dekada ng pakikipag-usap sa mga lalaking tulad mo, narito ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko. Ang iyong kalusugan ay hindi isang tapos na kwento. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ka kailanman masyadong matanda. Maaari kang bumuti, maaari kang gumaling, at maaari mo pang matuklasang muli ang mga bahagi ng iyong sarili na akala mo ay nawala na magpakailanman. Ngunit lahat ito ay nagsisimula sa pagiging tapat sa iyong sarili. Nagsisimula ito sa pagbibigay pansin. At higit sa lahat, nagsisimula ito sa pagbibigay sa iyong sarili ng pahintulot na magmalasakit. Nagawa mo na ang unang hakbang na iyon ngayon. Tunay kong nais marinig mula sa iyo. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano ang pinakatumatak sa iyo. Mayroon ka bang bagong natutunan o isang bagay na tumugma sa iyong sariling karanasan? Ang iyong kwento ay mahalaga at ang pagbabahagi nito ay hindi lamang nakakatulong sa akin na maunawaan kung ano ang mahalaga sa iyo, ngunit nakakatulong din itong bumuo ng isang komunidad kung saan ang mga lalaki ay nakakaramdam na ligtas na magsalita ng hayagan tungkol sa kanilang kalusugan. Kung nahanap mong nakakatulong ang pag-uusap na ito, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa isang kaibigan, kapatid, o sino man sa iyong buhay na sa tingin mo ay makikinabang. Ang mga pag-uusap na ito ay maaaring magbago ng buhay, ngunit kung tayo ay sapat na matapang upang simulan ang mga ito. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming makabuluhang usapan tungkol sa kalusugan. Salamat sa paglalaan ng iyong oras sa akin ngayon. Alagaan ang iyong sarili at tandaan hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito.